Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So matapos nga po ng napaka-impresibong performance na ipinamalas ng current undefeated WBO Welterweight World Champion Brian Norman Jr. sa naging laban niya sa bansang Japan, kung saan pinatulog niya ang Japanese challenger na si Jin Sasaki, ay agad pong nagsalita ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue na siyang nanood ng live sa venue. Ayon kay Inoue ay bagamat alam niya naman daw na malaki talaga ang agwat ni Norman sa kababayan niya pagdating sa talento, ay may kakaiba daw na galing si Sasaki, dahilan kung bakit siya naniniwala na kaya nitong pataubin ng kampyon. Subalit matapos niya umanong makita kung gaano kadominante si Norman, ay dito niya daw napagtanto kung gaano kalakas ang mga boksingero sa 147-pound welterweight division. Kaya naman dahil po dyan ay alam na ngayon ni Inoue kung gaano kahirap ang ginagawa ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao, na sa kabila ng nanggagaling ito sa flyweight division, ay sinikap nitong umakyat sa welterweight division upang doon lumaban. Ang tanging dala lang ni Pacquiao dito ay ang kanyang tapang at lakas ng loob. Pero sa kabila ng sobrang liit ni Pacman para sa dibisyon na ito, ay nagawa niya pa din ditong magkampiyon at tumalo ng mga legendary Hall of Famers. Hamon naman ng mga fans ni Pacquiao na kung talagang totoo daw ang sinasabi ni Bob Arum na mas magaling si Inoue kaysa sa ating pambansang kamao, ay patunayan daw nito sa pamamagitan ng paglaban sa welterweight division. Kasi yun daw ang ginawa ni Pacquiao kahit pareho lang naman silang nanggagaling sa flyweight division, tapos magkasing tangkad lang din sila. Pero syempre hindi po baliw si Inoue para gawin ang ginawa ni Pacquiao, dahil mismong siya na din ang nagsabi na hanggang sa 126-pound featherweight division lang umano ang sagad na lalabanan niya. At ngayon nga daw ay pakiramdam niya ay hindi pa siya handa para sa featherweight, kaya hindi umano siya magmamadali, at bagkus mananatili daw muna siya sa super bantamweight hanggat sa komportable pa siya dito. Sa kabilang banda naman mga idol ay kung atin nga pong matatandaan, ay ibinunyag na ng mga lehitimong mga international boxing media outlets na kasado na ang rematch ng dalawang WBA World Champions na sila Gervonta Tank Davis at Lamont Roach Jr., kung saan nakatakda itong ganapin sa August 16. Subalit madaming fans po ang nagulat kanina matapos ibunyag ni Roach na hanggang ngayon umano ay hindi pa pumipirma sa kontrata si Davis. Paliwanag ni Roach na tanging pirma na lang daw ni Davis ang inaantay ng lahat para tuluyan ng maikasa ang rematch nilang dalawa. Kaya naman dahil dyan ay kumpiyansang sinabi ni Roach na malakas daw ang kutob niya na baka umano tuluyan ng umatras si Davis sa laban at hindi gawin ang kanilang rematch. Dahil dyan ay mas lalong lumalakas ang paniniwala ni Roach na dahil sa ipinakita niyang performance sa una nilang pagtutuos, ay ang siyang dahilan kung bakit natatakot daw talaga si Davis na baka madungisan na ang malinis nitong undefeated record kapag naglaban ulit sila sa ikalawang pagkakataon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.